Pagod ka na ba? Pagod ka na bang gumising araw-araw na parang wala namang nagbabago sa buhay mo? Pagod ka na bang buksan ang wallet mo at makita na parang lagi na lang may hangin? Pagod ka na bang manood ng mga taong mas bata sa'yo pero mas successful, mas mayaman at mas malaya ang buhay kaysa sa'yo? Habang ikaw paulit-ulit ang trabaho, walang tunay na progress, walang ipon at parang kahit anong sipag mo, lagi ka pa ring nasa parehong lugar. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Anong meron ka? At mas mahalaga, ano ang pinagkaiba mo sa kanila? Akala mo swerte lang? Akala mo connections? Akala mo minana lang nila ang pera? Hindi. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa connections, at lalong hindi dahil sa pera ng magulang. May isang dahilan kung bakit sila umaangat at ikaw ay parang naiwan. At kapag nalaman mo ito, hindi ka na muling iisip na ganito na lang ang buhay. Kung ayaw mo nang manatiling ganyan, kung gusto mong magbago ang isip mo bago magbago ang buhay mo, mag-subscribe ka ngayon sa Aral Mula sa Stoicism. Dito nagsisimula ang tunay na lakas ng isip. 1. The Big Reveal. May isang sikreto ng pagyaman na halos walang nakakaalam at mas lalong hindi itinuturo sa eskwelahan. Isiniwalat ito ng isang tao na ginugol ang buong buhay niya para sagutin ang isang tanong. Ano talaga ang pinagkaiba ng mayaman at ng mahirap? Ang pangalan niya, Napoleon Hill. Isa siyang manunulat at researcher na nag-interview ng mahigit 500 milyonaryo sa Amerika. Hindi lang basta mayayaman kundi ang pinakamakapangyarihan noong panahon nila. Kasama rito sina Henry Ford, Thomas Edison at Alexander Graham Bell. At ang nakapagtataka, hindi niya nadiskubre ang sikreto sa negosyo. Hindi sa puyat, hindi sa hustle culture, at lalong hindi sa investment tips. Ang natuklasan niya ay isang mental principle, isang paraan ng pag-iisip na pare-parehong ginagamit ng lahat ng taong yumaman. At ito ang pinakamahalagang aral. Ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap ay hindi nasa bulsa, nasa ulo. 2. Poverty mentality versus wealth mindset. Bago ka yumaman sa totoong buhay, kailangan mo munang yumaman sa isip. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila pera ang problema, pero ang totoo mindset. Lumaki tayo sa mga paniniwalang tulad ng, okay na yan basta may pagkain. Hindi naman para sa akin ang yaman. Ganyan talaga ang buhay. Paulit-ulit nating naririnig, paulit-ulit nating sinasabi, hanggang sa hindi na natin namamalayan, naniwala na tayo. At ito ang masakit na katotohanan. Hindi ito pagiging mapagkumbaba. Hindi ito kababaang loob. Ito ay self-programming para manatiling mahirap. Sa tuwing sinasabi mong, hanggang dito na lang ako, ikaw mismo ang nagsasara ng pinto ng oportunidad. Kaya pakinggan mo ito ng mabuti. Simula ngayon, titigil na yan. Titigil ang limitadong paniniwala. Titigil ang mindset na pumipigil sa'yo. 3. Filtering plus the system. Linawin muna natin ito. Ang video na ito ay hindi para sa lahat. Hindi ito para sa mga nanonood lang, nagla-like lang, at nagsasabing sana all pero walang ginagawa. Ito ay para lamang sa mga taong handang magbago at mas mahalaga handang kumilos. Kaya kung content ka lang dito, kung entertainment lang ang hanap mo, pwede ka nang umalis ngayon pa lang. Pero kung seryoso ka sa buhay mo, makinig ka ng mabuti. Mula bata pa tayo, may sistemang inukit sa isip natin. Ang turo, mag-aral ka ng mabuti, gumraduate, maghanap ng trabaho, mag-asawa, at magbayad ng utang hanggang 65 anyos. At tanungin mo ang mga sumunod dyan, nasaan sila ngayon? Karamihan, baon pa rin sa utang, walang kalayaan, at nagtatrabaho pa rin kahit matanda na. Dahil ang sistema ay hindi ginawa para payamanin ka. Ginawa ito para gawing empleyado, gawing consumer, at paulit-ulit kang paikutin sa isang cycle. Trabaho, gastos, utang, bayad, tapos balik ulit sa trabaho. 4. Think and Grow Rich. Noong 1908, may isang binata na pinangalanang Napoleon Hill. Isang araw, tinawag siya ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo noon, Andrew Carnegie. Isang misyon ang ibinigay sa kanya, i-interview ang 500 milyonaryo at alamin ang iisang bagay na pare-pareho sa kanilang lahat. Walang bayad, walang kasiguruhan, at aabuti ng 20 taon ng research. Tinanggap ni Hill ang hamon, at sa loob ng 2 dekada,
Kinausap niya ang mga higante ng tagumpay, sina Henry Ford, Thomas Edison at Alexander Graham Bell. At ang pinaka nakakagulat, hindi niya nadiskubre ang sikreto sa negosyo. Hindi sa diskarte, hindi sa tactics. Sure you know, 5. The core principle, isang mental power ang natuklasan niya. Tinawag niya itong definite chief aim, burning desire, at autosuggestion. Una, definite chief aim. Hindi gusto kong yumaman, kundi malinaw na numero, malinaw na deadline, at malinaw na paraan. Ikalawa, burning desire. Hindi simpleng gusto, kundi obsession, parang gutom na hindi titigil hanggat hindi nakakain. At ikatlo, autosuggestion. Paulit-ulit mong sinasabi ang goal mo sa sarili mo umaga at gabi hanggang pumasok ito sa subconscious mind. At kapag nandoon na, ang isip mo mismo ang maghahanap ng paraan para matupad ito. 6 and 7. Why most people fail, and 7 commitment. Ito ngayon ang real talk. Alam mo ba kung bakit karamihan ay hindi umaangat? Dahil malabo ang pangarap nila. At ang malabong pangarap walang kapangyarihan. Wala silang specific na goal. Walang malinaw na deadline. Walang konkretong action plan. Gusto lang nila yumaman, pero hindi nila alam kung magkano, kailan, at paano. Kaya huwag kang magtaka kung parang walang binibigay sa'yo ang buhay. Dahil kahit ang universe, hindi alam kung ano ang ibibigay kung ikaw mismo ay hindi malinaw sa gusto mo. Ngayon, patunayan mo kung seryoso ka, hindi sa salita kundi sa aksyon. I-like mo ang video na ito at mag-comment ka ngayon ng yayaman ako ngayong taon. Huwag kang mahiya, ang mahiyain walang pera. At ang takot mag-declare ng goal ay takot sa sarili niyang potensyal. 8. Exact steps, and 9. No money excuse. Ngayon pakinggan mo ng mabuti. Ito na ang exact steps kung paano mo gagamitin ang principle na ito sa totoong buhay. Unang hakbang, definite chief aim. Hindi pwedeng gusto kong yumaman. Kailangan malinaw. Halimbawa, gagawa ako ng 10 milyon sa loob ng 5 taon sa pamamagitan ng real estate at online business. May eksaktong halaga, may timeline, may paraan. Ikalawang hakbang, isulat mo ito sa papel, hindi sa cellphone, hindi sa notes app, sa totoong papel. Basahin mo ito tuwing umaga at gabi at basahin mo na may emosyon na parang sigurado ka na mangyayari. Ikatlong hakbang, visualization. Ipikit mo ang mata mo, i-feel mo na meron ka na. Damdamin mo ang tagumpay dahil ang subconscious mind hindi alam ang kaibahan ng totoo at imahinasyon. Ngayon, sasabihin mo siguro, wala akong pera para magsimula. Ito ang totoo, hindi pera ang requirement. Ang kailangan mo ay kaalaman, diskarte at aksyon. Ang Jollibee nagsimula sa ice cream cart. Si Henry Sy nagsimula sa maliit na tindahan ng sapatos. Si Manny Villar nagsimula sa pagbebenta ng isda. Wala silang pera noon pero may malinaw silang direksyon at hindi sila huminto. Ang tanong na ngayon, gagawin mo ba ang steps na ito o isa ka na naman sa mga nakinig lang pero walang inaksyon? 10. Invest in knowledge. Kung seryoso kang umasenso, kailangan mong baguhin ang priorities mo. Itigil mo munang gastusan ang mga bagay na hindi naman nagpapayaman sa'yo. Hindi bagong gadget, hindi luho, hindi pansamantalang saya. Ang tunay na investment ay hindi nakikita agad pero pang matagalan ng balik. Mag-invest ka sa kaalaman, sa mga librong nagpapalawak ng isip, sa skills na pwedeng kumita, at sa mindset na kayang tumayo kahit mahirap. Dahil ang kaalaman ang bagong anyo ng pera. Ang taong may kaalaman may advantage. Ang taong walang kaalaman laging nauuto ng sistema. Kung gusto mong magsimula, basahin mo ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Pag-aralan mo ang Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Hindi sapat ang sipag lang. Kapag mali ang direksyon ng isip, kahit gaano ka pa kasipag, mauubos ka lang. Pero kapag tama ang kaalaman mo, ang bawat kilos mo nagiging hakbang papalapit sa tagumpay. 11. Diskarte example. Ngayon pag-usapan natin ang diskarte. Dahil ang kaalaman na hindi ina-apply ay walang silbi. Kung wala kang malaking puhunan pero gusto mong pumasok sa real estate, may isang diskarte na hindi alam ng karamihan, wholesaling. Dito ikaw ang middleman. Maghahanap ka ng property, hahanap ka ng buyer, at kikita ka sa pagitan kahit walang sariling capital. Kung online naman ang gusto mo, maraming paraan para magsimula.
Freelancing, ibenta mo ang skills mo. Writing, design, editing, marketing. Affiliate marketing, kumita sa pagre-recommend ng produkto kahit wala kang sariling inventory. Dropshipping, magbenta online nang hindi mo hawak ang produkto. At ang pinakamagandang balita, ang lahat ng skills na kailangan mo rito ay pwedeng matutunan ng libre sa YouTube at Google. Walang excuse. Hindi pera ang kulang, diskarte at aksyon. Ang tanong na ngayon, alin sa mga ito ang sisimulan mo? 12. Daily Wealth Mindset Routine. Kung gusto mong magbago ang resulta ng buhay mo, kailangan mong baguhin ang araw-araw mong routine. Sa oras na magising ka, huwag mo munang hawakan ang cellphone mo. Huwag mo munang i-check ang social media. Tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ang gagawin ko ngayon na maglalapit sa akin sa goal ko? Hindi 10 bagay, kahit isang makabuluhang aksyon lang. Pagkatapos gawin mo iyon kahit mahirap, kahit nakakatakot, kahit hindi ka sigurado. At bago ka matulog, magtanong ka ulit sa sarili mo. Anong progress ang nagawa ko ngayon? Kung wala, maging tapat ka sa sarili mo. Kung meron, kilalanin mo ang effort mo dahil doon nabubuo ang momentum. Ganyan mag-isip ang mga taong umaangat. Hindi sila naghihintay ng motibasyon. Gumagawa sila ng sistema na nagtutulak sa kanila araw-araw. 13. Environment and circle. May isang katotohanan na ayaw marinig ng karamihan. Nagiging katulad ka ng mga taong palagi mong kasama. Sabi nga, ikaw ang average ng 5 taong pinakamadalas mong makasama. Kung ang paligid mo ay puro reklamo, puro dahilan, at puro gastos, huwag ka nang magtaka kung bakit hindi ka umaangat. Pero kung ang mga kasama mo ay business-minded, may malinaw na goals, at growth-oriented, automatic na tataas ang standards mo. Hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil nahahawa ka. Kaya piliin mo ng mabuti kung sino ang binibigyan mo ng oras, enerhiya, at atensyon. Hindi lahat ng kaibigan ay pwedeng isama sa next level ng buhay mo. At hindi ibig sabihin nun ay masama sila, iba lang ang direksyon nila. Kung gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo, simulan mo sa pagbabago ng environment. Dahil minsan, hindi ka kulang sa galing nasa maling paligid ka lang. 14. Future Visualization. Ngayon, gawin mo ito sandali. Ipikit mo ang mga mata mo at isipin ang future mo. Isipin mo ang sarili mo 10 taon mula ngayon kung i-ignore mo lahat ng narinig mo ngayon. Pareho pa rin ang trabaho, pareho pa rin ang sahod, pareho pa rin ang stress. Tumatanda ka na pero walang nagbabago. Ngayon isipin mo pa ang mas malala. 60 anyos ka na. Pagod na ang katawan pero kailangan mo pa rin magtrabaho dahil wala kang ipon. Walang retirement fund. Walang passive income. Umaasa ka na lang sa tulong ng mga anak mo. At ang mas masakit, kahit gusto ka nilang tulungan, may sarili na rin silang pamilya, may sarili na rin silang problema. Kaya ikaw, nasa bahay lang, walang ginagawa, walang pera, at unti-unting nawawala ang dignidad. Masakit pakinggan, pero ito ang realidad ng maraming tao. Ang tanong man ngayon, yan ba ang future na gusto mo? O pipiliin mong kumilos habang may oras ka pa? 15. Final decision moment. Sa puntong ito, malinaw na ang lahat. May 2 uri lang ng tao sa mundo. Una, ang mga taong kumilos kahit takot, hindi sila sigurado, hindi sila handa, pero kumilos sila. Ikalawa, ang mga taong puro excuse, next time na lang, pag may pera na, pag mas okay na ang sitwasyon, at alam mo kung ano ang nangyari sa kanila. Tumatanda sila na puno ng sana ginawa ko at dapat sinubukan ko. Ang kaibahan nila ay simple lang desisyon. Sabi ni Napoleon Hill, the starting point of all achievement is desire. Pero ang desire na walang aksyon ay pangarap lang. Walang direksyon, walang patutunguhan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Anong klaseng tao ka? Yung kumilos kahit takot o yung nag-excuse hanggang maubos ang oras mo? Kung nandito ka pa hanggang ngayon, isa lang ang ibig sabihin, hindi ka ordinary. Hindi lahat may tiyagang makinig. Hindi lahat handang harapin ang katotohanan. Pero ikaw, nandito ka pa. Ngayon, huwag mong sayangin ang sandaling ito. Gawin mo ang 3 bagay ngayong araw. Una, isulat mo ang goal mo. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon. Ikalawa, basahin mo ito mamaya bago ka matulog. Basahin mo na parang sigurado ka na mangyayari. Ikatlo, bukas, gumawa ka ng isang maliit na aksyon na naka-align sa goal mo. Kahit maliit lang, basta totoo. Tandaan mo ito habang buhay,
Knowledge without action is useless. Knowledge with action becomes wealth. Hindi ka nandito para makinig lang. Nandito ka para kumilos. At ang unang hakbang ngayon na.